Itong final episode ni Master Sergeant Jason Estevez ay nalipat na siya at na-promote na siya bilang isang squad leader. Nalipat na siya ng unit, napunta na siya ng 62nd DRC, Division Reconnaissance Unit. Pero yun lang, pareho pa rin yung kanyang operational area. So, napabakbak pa rin sa same area niya, nagbago lang siya ng unit. Master? Nung nagkaroon ng downsizing, organize kami sa 6th Division na 62nd Recon, 3rd Recon pa sa una, tapos ginawang 62nd Recon. Galing kami lahat sa Special Forces Unit. So, ginawa kaming DRC ng 6th Division. Except yung officer namin, galing ng 6th Division, si Lieutenant Sasing. Colonel na rin ngayon. So, naging squad leader ako sa DRC. Marami ring encounters ang na-experience ko dyan sa DRC. Lalo na yung dyan sa SPMX box. Dyan kami talaga naglaro. Nung nagkaroon ng gera kay Umbracato sa 108 Base Command ng MILF, kami yung isang unit, kami yung isa sa mga unit na pumasok sa area ni Umbracato sa 108 Base Command. So, iba-iba ang encounter ang na-experience namin dyan. May isang malakas na encounter kami dyan sa Barangay Talitay sa Maguindanao. So, tangahaling tapat, pumasok kami dun sa area para may i-verify kami na target dun sa Barangay Talitay. Ikwento mo nga, Master, gaano ka-notorious yung Talitay? Kasi ano yan, napakadaming gera na punta dyan, drugs nandyan. Ikwento mo nga, Master, bakit tuloy-tuloy yung notorious talaga si Talitay? Ang Barangay Talitay, talagang sa una pa talaga, yung lugar na yan talagang nandyan na lahat. Rebelde, drugs, gangs, mga kidnap for ransom group, halos dyan. Kasi marshland din yan siya, pero mas mabilis kang maka-exit sa highway papunta sa Cotabato dahil malapit lang siya. Kaya siguro mas maraming namumugad dyan. At the same time, yung mga siguro civilian din dyan, masyado rin nilang ginagawang idol yung mga nandyan na mga rebelde. Napakalakas ng rebelde dyan sa Talitay. Paano, Master, ikwento mo yung terrain niya? Paano itsura niya? Ang Talitay, isang patag lang siya na lugar, nyugan, tapos may mga counting marshland. Yan lang ang sitwasyon sa Talitay. Pero hindi mo pwedeng i-underestimate yung terrain dahil napakalakas ng kalaban. Under din yan ng Talitay, andyan din naka-base ang isang kampo ni Umbracato, kung hindi ako magkamali. Andyan din, parang area of AOR din yan ni 105 Base Command ng MILF. Tapos noon, Master, ano ka na? Kumbaga, semi-retired ka na as gunner dahil gunner buong private PFC mo sa 2nd Special Forces Battalion, ikaw si Killing Machine Gunner, 60 gunner. Gumaan na ba ang buhay mo noon bilang nung napunta ka ng 62nd DRC na ikaw ay squad leader na? Gumaan ba o the same pareho yung responsibilidad? Basically, gumaan yung dala dahil M16 na din ako, M203. Kaso nga lang yung responsibilidad bumigat. Dahil tapos sa DRC rin, mas maraming operation, mas maraming lakad, marami rin encounter. Kasi yung DRC kasi whole area ng 6th Division yung iniikutan namin. Pero more on dyan kami sa SPMX box naglaro. Sige, Master, kwento nga natin yung mga yung mga bilang DRC na. Kumbaga, ang DRC kasi yan yung strike anywhere na unit ng isang division. Yung una mong as team leader, Master, kasi ka na nun, squad leader dahil veteranong-veterano ka na, ang ganda-ganda ka ng score nyo sa 2nd SF.
Ano naman yung una mong di makalimutan na encounter sa DRC? Ang encounter na nakatatak talaga sa isip ko dyan sa DRC na hindi ko talaga malimutan yung sa Talitay. Kasi tanghaling tapat nun, pumunta kami dun sa isang area, naabutan namin yung barangay Kagawad dun sa area. Tinanong ng opisyal namin kung saan yung sitio na target namin, na pupuntahan namin. Pinipilit niya kaming ituro dun sa trail na hindi naman daan. Which is hindi namin sinunod yung daan na yun dahil sabi nung kagawad, maputik daw at malalim ang tubig. Kaya hindi namin sinunod yung gusto niya, dumaan kami sa ibang daanan. Pero malapit na yung area. Pagdating namin sa area, nagkaroon kami ng harboring. Doon na rin kami nagtanghalian. After na mga ilang minutes, nag-decide si PL na mag-withdraw kami. Bumalik kami doon sa mismong sentro ng barangay. Nung papunta na kami doon, habang lalakad kami, may nasalubong kaming 3 lalaki na may mga daladalang basket ng pagkain. Yung pastil, tawag sa Muslim. Nung sitahin nung kasama namin na lead scout, tumakbo silang 3. So medyo na-aware na kami na may 3 tao. Nung umatras yung 3 tao, nag-decide si PL na mag-skirmisher kami kasi nga baka may laman yung loob. Yun pala, yung nasa harapan namin na may nyugan, andun pala yung napakaraming BIFF na nag-harboring din. Kaya kami nililigaw pala nung kagawad na natanungan namin. Kasi ayaw na, kung doon kami sa trail niya na sinasabi, andun pala sila nag-harboring ng mga BIFF. So ipapa-ambush niya kayo? Malamang sir, malamang. No, nung nagkaroon ng putukan na ng putukan, talagang dikit lang din sir eh. Talagang pagkaroon ng putukan, nag-skirmisher kami sa DRC. So, sa madaling salita, nag-hold the line kami kasi yung harapan namin, open terrain, yung bago lang inararo. So, pinipilit talaga kami nilang ikutan. I-encircle talaga nila kami. So, by squad, nagkanya-kanya kaming sektor kasi pilit talaga kaming i-assault din ng MILF. So, before mag-5, dumidilim na dun sa area, 1 PM yung nangyari. Ito, mga ilang oras na encounter, mga mag-aalas 5 na, yung PL namin, nagkaroon ng, tumawag siya ng CAS, ng close air support. Ang problema, medyo madilim na. Pero, bilib din ako sa airport. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng isang bagsak dyan, pero, isa lang kasi madilim na raw, sir. Delikado yun. Delikado na. Nung umikot yung OB-10, naririnig ko doon sa radyo, sabi niya mag-a-approach ako sa East. OB-10 pa? OB-10 pa sir, time. Oh, sabi niya mag-a-approach ako sa East, advice ng lahat ng tropa na ibuka ang mga bunganga. Kasi didikit ko sa inyo ang ano. Kasi nga napapalibutan, nadikitan na kami sir eh, ng kalaban. So, putukan ng putukan. Ikwento mo nga, Master, yung madilim at napapalibutan kayo ng kalaban. Ano yung feeling ng isang squad leader na katulad mo sa ganon na sitwasyon? Napakabigat, sir, ng feeling kasi unang-una, yung nararamdaman, hindi katulad nung gunner ako, nakikinig lang ako sa command ng senior ko. Doon sa encounter na yun, ako na nagkukuman ko anong gagawin ko kasi napipil ko yung lahat ng mga tropa ko sa squad, tumitingin sila sa akin kung anong nagiging decision ko. So, mabigat ang decision, hindi ko naman sabing mag-assault, hindi ko rin pwedeng sabing atras. So, naka-hold the line lang kami. So, nakadepende palagi sa iyo yung decision ng team, sa squad leader. Sa iyo sila palagi nakadepende. Mas mabigat na decision, although may PL, siyempre doon sa level ng squad, ako yung magdedesisyon. Napakahirap kasi madilim na,
medyo dumidilim na ng yung ilalim ng nyugan, madilim na. So yun nga sir, binigyan kami ng isang bagsak ng OB-10 dun sa posisyon ng kalaban. Malapit pa nga kami sir malapit pa ako mag-atras kasi nakita ko talaga sir yung pagbitaw ng OB-10, dun talaga sa amin tumapat yung binagsak niya. Pero nung malapit na, parang doon na siya pumunta sa kalaban, parang siguro guided o ano ba, estimate na nila yung bagsakan. Buti naman. So, nung pagbagsak nung OB-10, sumigaw na si PL na assault na, butasin na natin. Doon na sir, nakatayo na kami lahat, inassault namin yung posisyon ng kalaban. Doon na namin sir nakita yung mga brothers doon na parang karne talaga yung mga katawan nila doon na tinamaan. Sige nga, Master. Kwento muna natin para sa mga viewers. Ano bang ibig sabihin ng assault? Napapanood nila to sa Vietnam movies, pero kasi dito kasi sa atin, kung minsan, yung mga movies natin, hindi ganun ka-accurate. Pero ano bang feeling ng nag-a-assault sa ilalim ng nyugan na madilim? Pero buti na lang na nakauna kayo ng bomba. Anong feeling nun? Ang feeling sa pag-assault, siyempre, number one, kabado kasi baka maraming pang natirang buhay. Pero during assault kasi dapat maging mas mabilis yung kilos. Kasi nga dahil sa karami ng kalaban, mas mabilis ang kilos, mas accurate. Tapos yung decision dapat hindi bara-bara. Inuulit-ulit mo yung point kasi, Master, na bara-bara ba? Anong problema kung bara-bara ka sa gera? Pag bara-bara kasi, actually sir, sa gera kasi na nakikita ko, pag bara-bara yung decision ng isang opisyal o ng isang NCO, kadalasan sir, nadidisgrasya, nalalagay sa alanganin. Yung bigla-biglang desisyon, hindi mo na pinag-isipan, pinairal lang muna yung sobrang tapang dahil matapang, may agimat. Usually, sa mga NCO ang nakasabay ko, mas inuuna yung tapang dahil may agimat pero hindi niya iniisip yung mga ka-teammate niya na baka madisgrasya. Kasi ang ano dyan sir, kung leader ka lang, iisip mo palagi, lahat kayo dyan may pamilya. Yun lang ang lagi kong prinsipyo sa buhay sir. May anak ka na nun? May anak na ako sir. Kaya kung mag-desisyon man ako sa tropa, hindi yung iniisip ko muna or nire-repair ko sa opisyal. Natatanong ako kay Sir Sasing or sa mga PL ko dati, kina Lieutenant Malaki, sir. Hindi yung bara-bara lang na kasi pag sa buhay kasi na sundalo, buhay yung pinag-uusapan dito, hindi hindi laro-laro lang. Lalo na during encounters, pag magkamali ka ng desisyon, hindi mo na maibalik, lalo kung makulong ka ng kalaban. Napakahirap. Kasi nakukulong na kayo nun? Oo, sir, nakukulong na kami. At saka lalo na kung madilim, talagang ipifinishing talaga kayo nun. Sir. Kung alam mo naman, nasa mundo na yan. Pero madatnan nyo, OB-10, iba rin talaga. Sir. Kung makaswak yung OB-10, ay talagang karne-karne rin yung kalaban. Ay, talagang pag-assault namin sir doon sa area, nag-advise si PL na wag mo nang lampasan, kasi madilim na nga, baka kami ang balikan. Kasi siguro umatras na yung iba. Binasag lang namin yung posisyon nila dahil may OB-10 na. Tapos lumampas kami, nag-harboring lang kami doon sa unahan. Kinabukasan, binalikan namin yung site. Doon na namin talaga mas na-find out pa na dami talagang parang kinarnero na durog talaga. Mga baril, hindi na pakinabangan sir yung mga baril doon. Kasi talagang wasak pati mga baril. Bilang isang warrior, sa mga gano'n na pagkakataon na muntikan pero na-save kayo ng pagkakataon din na dahil skilled kayo na mag-call for fire, nanalo. Anong nararamdaman mo noon na ako, veterano na dito sa pawasan na to, na siguro sinusumpa mo na rin dahan-dahan yung pawasan na noon, mga panahon sir. Na yan, di ba? Actually, sir, nung squad leader na ako, ang dami naming mga series of encounter na sa Recon, parang dumating na sa sarili ko yung, hindi naman yung naduduwag, parang nag-aano na ako ba, parang sobra-sobra naman siguro itong experience na ito. Bakit ganito na lang palagi, puro encounter. One time nga, sinabi sa akin ni Batcom kasi that time, siya nung nag-G2 6ID, nung na-downsize na kami,
Pag after niya ng Batcom sa 66, nag-G26 ID siya. Nagkita kami doon sa isang area sa area rin ni one of the base command ni Umbracato. Sabi niya sa akin, Steve, hindi ka ba nagsasawa sa gera? Sabi ko, sir, gusto ko na rin, sir, pero dito naman ako nilagay. Kaya, mahirap na kasi yung feeling, yung parang, ito, encounter na naman. Sino na naman kayo yung tatamaan? Sino na naman kayo yung mamamatay? Hindi ako, sir, nag-negative, pero ang pumapasok sa isip ko, sino naman kaya sa amin ang tatamaan? Mawawunded? Sino na naman ang madidisgrasya? Sino naman yung bubuhatin ilalagay sa punso? Yun ang pumapasok palagi sa isip ko. Yung encounter. Pang ilang years na yan, Master, continuous ka sa Pawasan nun, yung talitay mo? Ano, sir, sa SF, sir, siguro more or less mga 5 years ako. Plus? Sa Recon, sir, mga 2004 siguro kami sa Recon to 2009. So, ang tagal mo? Ang tagal din ako, 11 sir. years ka sa... Tagal. 11 years ka sa Pawasan. Yes, sir. Sige, ano ko lang kasi, kuminsan kasi yung mga kano, ano yan tour. Mayayabang na sila na nag-tour of duty sila sa Afghanistan, sa Iraq. Tour of duty, tigsi 6 months. Ang normal na sundalong Pilipino, katulad ni Master Estebes, 11 years yan. Hindi kami nagtatawagan ng tour eh. Ang tawag dito, long pay. Na yung, sige nga, Master, kwento mo nga yung long pay natin at paano ka nakadalawang long pay dyan sa Pawasan na yan? Tumagal ako sa DRC dahil nga nun, kung inabot na ako ng ilang long pay dyan sa DRC, sobra pa. Kasi 5 years, di ba? Ang long pay kasi namin kada 5 years. Hindi ka basta-basta kasi makalabas sa DRC, lalo kung may posisyon ka. Dahil NCO ang kailangan sa sa DRC. Tapos that time na yun, kalakasan din ng SPMX that time, SPMS that time na gulo. So puro DRC palagi ang, kumbaga sa basketball, first 5 palagi ng division. First 5 talaga. Kaya mahirap lumabas nun sa DRC. Kaya tumagal talaga ako sa DRC. Although may mga plano na akong mapuntahan na unit, pero hindi nga mangyari dahil siyempre kailangan talaga ang pinapangarap ko sana nun mapuntahan ang armor. Pero bagbagan din naman yung armor eh. Balot sa bakal lang. yun ang gusto ko nun mapuntahan. Kaso nga lang siyempre, doon na, lumakad na yung karir ko sa DRC. Nagka-relieve na yung mga dati na may mga opisyal. Patuloy lang ako sa DRC. Pero ikwento mo nga yung ni General Macario na, Steve, hindi ka pa ba nagsasawa sa gera? Parang kasi mula sa isang combatant, papunta sa isang combatant na katulad mo, medyo malalim-lalim yun kasi alam niyang hindi ka pa napapagod na araw-araw na. Kasi mindset kasi ang pagka-warrior, hindi man to yung parang keyboard na nanalo ka sa game ngayon, bukas pahinga ka muna. Hindi tuloy-tuloy na intense kasi. Ano yung kwan mo no? Parang, di ba, nung tanungin ka niyang ganun, Nung may isang area kasi kami ron, sir, na napasok namin na under ng one of base command. Pumunta yung mga G-staff kasama si Sir Macario. Doon kami nagkita. Na nabanggit nga niya sa akin, Steve, hindi ka ba nagsasawa sa gera? Nung bumalik ako doon sa Duyan, doon ako nag-realize na tama talaga si Sir. Sabi ko, tagal-tagal na rin ako sa ganitong sitwasyon. Paano kung ako na yung susunod na tamaan? Yun ang naire. Kaya nagpursige talaga ako, sir, na hindi naman sa makalabas na mabago na yung sitwasyon ko. Nag-volunteer ako mag-basic, nag-volunteer ako mag-UN, kung ano-ano na lang para matigil na yung, hindi naman sa matigil yung para maiba naman. Maiba naman yung sa Hindi ka naduduwag. Gusto mo lang maiba naman yung putahe na. Hindi ako, sir, naduwag. Kaso lang, gusto ko maiba na. Kasi yung buhay, sir, sa DRC or sa yung nasa frontline ka, ang mindset mo, sa akin, parang walang pamilya eh. Ano lang, operation, kampo. Tapos, resupply na naman ng bala, linis ng baril, lakad na naman. Parang ganun lang. Noon, sir, wala akong plano sa pamilya ko kung paano gaganda. Ang iniisip ko noon yung operation kung paano mapaganda.
Ganon. Ganun sir. Parang masyadong babad yung utak mo Oo, sa sir. operation na pine-perfect mo yung operation pero yung pamilya mo, medyo lumalaki anak mo na Hindi ko siya naaayos. Ang sa akin nun, gera, paano kaya natin mapaganda yung gera, paano tayo walang makwaswa. Yun palaging iniisip ko ba? this is professional soldier ka kasi yun man talagang trabaho ng isang professional soldier na, di ba? Pero nung Kuan Master, parang, sige, ikukwento na natin yung final na part ng career mo bago ka nag-retire. Pero, yung mga warrior days mo na 11 years sa pawasan, nakakapagod din siguro yung pawasan, ano? Na parang, sinasabi mo nga, na parang, ano ba naman to? Pareho, parang hindi naman nagbabago kasi, no? Yung mundo na yun. Tsaka, ano sir pag lumabas kasi sir yung unit, alam mo na talaga na ilang araw na naman na encounters. Ganun lang umiikot yung buhay dyan sa area na yan, sa SPMS. Pag encounter, mag-harboring sa area, encounter, harboring sa area, resupply. Ganun lang, paikot-ikot, araw-araw. Parang mag-standby sa mga bahayan, sa mga bakwet, sa mga nabakwetan na bahay. Ganun lang, paikot-ikot yung buhay. Pero kung iisipin mo lang, minsan nga sir na parang parang naano na ako dyan yung may mga nasusunog na bahay tapos namamatay ng mga bata. Doon ako parang... Nakikita mo? Oo, doon na ako parang gabi ko sobra-sobra naman na encounter ito. Doon ako parang, sabi ko siguro dapat iba naman yung karir. Kasi kung hindi ka professional soldier, talaga mawawarsyak ka sa ganyan na, di ba marami kasi yung galing pawasan, lalo na kasing tagal mo. Iba rin yung mag-isip na, iba yung parang, naano talaga rin, napipikal yung utak sa ganun ka-intense na sitwasyon. Hindi nagbabago, hindi naman nababawasan yung tubig ng pawas na yan. Yeah. Pero master, nag-first sergeant ka na. Yes sir, yes sir. Ikwento mo nga para sa benefit ng susunod na henerasyon ng NCO leaders. Yung mga natutunan mo bilang first sergeant. Of course, di ka na combatant. Yes sir. Mga leadership mo na. Ito, ikwento na natin. Kahit balikan mo yung panahon mo na na dinedevelop mo pa yung leadership skills mo. Kasi nagtagal ka talaga na first sergeant. Sa duty ko as first sergeant, ako ay nakapag-first sergeant sa 10th Brigade ng staff sergeant ang ranggo ko. Siyempre, iba yung squad leader kasi ang dinadala mo lang squad. Tapos, yung nabigla pa ako na first sergeant dahil brigade level pa yung na first sergeant kung mas mataas na level. Andyan lahat ng staff officer, ang daming officer. So, ayaw ko rin maghindi. Nung inoperan ako na maging first sergeant, ayaw kong humindi. Puro gusto, kaya. So, nung panahon na first sergeant ko sa brigade, maraming challenges. Siyempre, yung pakipag-deal sa officers, kasi hindi naman pare-paras ugali ng officer. NCO, mga senior NCO na mas senior pa sa akin, kung paano mapapasunod. So, ang isang ginawa ko talaga na solusyon doon, lalo pa doon sa first sergeant ko, dahil unang-una, kumbaga yung brigade kasi nung dumating ako ron, mas yung NCO ron, meron ng talagang buo na yung samahan doon. Tapos pumasok ako ng ilang taon lang ako na yung nag-first sergeant. Kung paano ko nakuha yung loob, siyempre mayroong matitigas ang ulo, may mga siga-siga. So ang learn talaga dyan sa pagiging first sergeant, dapat alamin mo muna yung ugali ng bawat isa. Yun ang nakikita ko na para makuha mo yung loob niya. Kasi pag ginamitan mo ng pagkasiga lang o pagka-first sergeant mo yung isang sundalo, hindi mo mapapasunod basta-basta yan. Lalo kung NCO na. Kasi meron na yung tigas, meron na yung pride. Lalong-lalo yung walang kamatayang senior ako sa'yo. Kasi may ganon na ikaw first sergeant pero may mas senior sa'yo. Dahil ikaw ang first sergeant pero mas senior mo pa man yung inuutosan mo, kung paano mo i-handle, i-deal yung ganun ng mga attitude ng mga sundalo. Siguro ang nakikita ko dito yung
dapat alamin mo talaga yung ugali niya, hulihin mo talaga yung ugali niya, yung mga kwento niya sa buhay. Ganun ang ginagawa ko nun sa brigade eh. May mga Muslim brothers din ako na mga kasama doon sa ano, nagipag-istoryahan ako sa kanila, inaalam ko yung buhay nila, yung ugali niya. Hanggang nakikita ko, walang puwersahan, sumusunod naman sila sa akin. Yung dating hindi ko mautusan magdilig ng bulaklak sa harapan ng headquarters, nakikita ko nagbibit-bit na ng kusa. Dahil nakitaan siguro nila ako ng leader din na hindi rin bara-bara style. Dinadaan ko palagi sa diplomasya, konting tapang. Dapat kasi sir, dapat hati lang yung tapang eh. Konting tapang, konting lakas, utos. Kasi sa pagka-leader kasi bilang NCO, dapat 1% lang yung command. Ang supervision ang marami. Kaya sige ka utos, hindi ka man nagsusupervise, hindi talaga mangyayari yan. Dapat i-supervise mo or pangunahan mo talaga yung isang activity. So, naging maganda sir, naging maganda naman yung career ko as First Sergeant ng 10th Hotel Brigade. Dahil nadala ko nang maayos yung mga kasama ko na mga NCO, mas senior pa sa akin yung iba. Naging maayos yung samahan namin until na lumabas ako sa 10th Hotel. Dahil nalipat naman ako sa Task Force Samal bilang First Sergeant din. So, ibang handle na naman dun, sir, dahil konti lang yung regular sa Task Force Samal, mas maraming SKA. Yun na naman ang deal dun, sir. So, same pa rin. Siyempre, palaging nakikipag-usap sa mga kasama natin. Tapos, hindi nawawala yung information, dissemination palagi. Paalala palagi. Ang isang practice na ginawa ko kahit nung nasa 10 o 3 pa ako, yung madalas akong mag-spot correction para hindi na niya masanayan. Lalo kung junior, pag nasipyat siya, hindi ko na pinapatagal, kinukorek ko na kaagad. Kasi kung maraming beses na niyang ginagawa, tapos kinorek mo, ikaw na yung magiging mali kung yung leader. Kasi ang isasagot niyan sa iyo eh, matagal ko nang ginagawa ito, bakit ngayon ka lang nagbawal? Sabihan ka pa niyan, pakialamero ka. So, ang isa ko lang nakita na dapat maging attitude ng isang First Sergeant, dapat yung spot correction palagi. Mientras hindi pa niya nakaugalian yung isang bagay, i-correct mo na kaagad. Kausapin mo na kaagad. Master, gaano ka ka-proud na nakapag-serve ka sa 2nd SF Battalion? At ano yung mga talagang maipagmalaki mo na ngayon retired ka na? Ngayon, kinukwento mo for the first time yung 41 body counts and 26 firearms recovered nyo. Ano yung pride mo, Master? Unang-una, proud talaga ako sa naging membro ako ng 2nd Special Forces Battalion. At naging unit ko ang SF hanggang sa nag-retired ako. Kasi doon ko talaga nakita yung samahan talaga samahan, leadership, yung pag-handle sa kasama. Doon ko talaga nakita. Bilang minsan naging member ng Special Forces. Master, maraming salamat. Pride ka ng Special Forces at ng 62nd DRC.